Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito, kasabay ng iba pa nating mga intensyon, katulad ng patuloy nating pagdarasal para sa kalusugan ni Papa Francisco. Upang tayo maging marapat sa misa kahit papaano, halina't magsisi muna tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang iba pa nating kahilingan. Nag-isal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan. Ang pagbuti pa rin sana ng kalagayan ni Leoncia, Alona, Dr. Baby Villacorte, Lerma, Rudy, Tina, Sister Ted, at iba pang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwanan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan, talikuran mo na ang gawang masama, at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpapuring malugod. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan na siya ay di nagkasala
at hindi nanlinglang. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa inyong kaharapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugso man ang malaking bahay, di sila abutin. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip, kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Sambayan ng tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukhang pinagbilan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinag-aharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinag-aharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad kahit sila'y nagtanungan kung kayo sino maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang kahangahangang tanong ng isang tao kay Kristo. "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Kahanga-hanga po ito kung marirealize natin lalo ang katangian ng taong nagtanong kay Kristo.
Hindi po masyadong detalyado dito kay San Marcos. Lagi namang matipid si San Marcos. Kaya't kung pagsasama-samahin po natin ang version niya, version ni St. Luke at version ni St. Matthew, mabubuo ang larawan ng taong ito. Hindi lamang po siya mayaman, siya ay sobrang yaman. And then, official pa siya. May kapangyarihan siya. Sa lipunan, may ranggo siya. At siya'y bata pa. Binata. Hindi nga ba't nakakahanga na sa kabila ng sobrang yaman, ng kapangyarihan at ng pagiging bata, kasibulan, ito ang concern niya. Ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba pwedeng karir muna, trabaho muna, profession muna, business muna, happy-go-lucky muna, barkada muna, pagkapasarap sa buhay muna. Gaya ng concern ng maraming mga young professionals ngayon, na makikita mo kung saan-saan, pero hindi makapasa sa simbahan. Na napakaraming pinagkakaabalahanan, pero hindi kasama ang paggawa ng maraming kabutihan. Na napakaraming plano para sa kinabukasan, pero malayo yung plano na magkaroon sana ng buhay na walang hanggan. Kaya kahanga-hanga yung tanong nung taong ito. Kahanga-hanga kasi yung concern niya sa kabila ng magandang kalagayan niya sa mundo. Idagdag pa po dito kung paano siya nagtanong. Sinasabi ditong, patakbo siyang lumapit at lumuhod sa harapan ni Jesus. Kay Jesus na maaaring makapangyarihan sa tingin ng mga tao dahil nakagagawa ng mga milagro, pero ang tingin pa rin naman sa kanya ay ordinaryong tao pa rin. Anak ng karpintero pa rin. And yet, itong binata na mayaman at makapangyarihan, hahangos, tatakbo para humingi lamang ng pabor sa kanya o magtanong lamang, nanikluhod pa sa harapan niya. Kung natatandaan po ninyo, yung talinghaga ng alibughang anak, kung saan yung ama, na obviously ay may kaya at walang kasalanan, mabuting ama naman. Nang makita niya ang anak niya, patakbot siyang bumaba ng bahay, lumabas, at niyakap ang anak niya. Kaya nga, sa totoo lang, ang alibugha, pag sinabi kasing alibugha, wasteful, mapag-aksaya. Ang alibugha o mapag-aksaya talaga sa eksenang ito, hindi naman yung anak, kundi yung ama. Inaksaya mo yung karangalan mo. Inaksaya mo yung posisyon mo. Bakit patakbo mong nilapitan ang anak mo? Anak mo lang siya. Tapos nagkasala pa. Binaba mo ang karangalan mo. So, parang ganito rin yung ginawa nung lalaking mayaman at makapangyarihan na nag-approach kay Kristo, na kinikilala pa rin naman bilang isang ordinaryong tao, karpintero. Binaba niya kahit papaano ang kanyang estado, makapagtanong lang. So, ibig sabihin, seryoso siya sa hinihiling niya, sa concern niya. Buhay na wala hanggan talaga sa kabila ng kapangyarihan at kayamanang ina-enjoy niya. Sinong magulang ang hindi magnanais na magkaroon ng ganyang klaseng anak? Aber? Sinong babae, dalaga, ang hindi magnanais na magkaroon ng ganyang boyfriend o makatuluyan sa buhay? Mayaman na, makapangyarihan pa. Tapos, ang concern, buhay na wala hanggan. Saan tayo makakakita ng ganitong uri ng tao ngayon? Baka kung papangalanan natin ito ngayon, ang maging pangalan nito para sa atin ay si Sir o Mr. Guni-Guni. Guni-guni na lang. Kasi parang hindi na pangkaraniwan. Of course, ito ay grasya.
Grasya yung mga taong ganito. Grasya yung disposisyon ng mga taong ganito. Pero sana wag po nating ma-overlook din yung punto na hinubog na siya sa simula pa lang, pinalaki na siya sa simula pa lang, na ganito na ang kanyang orientation sa buhay. Ito yung masasense natin sa sagot niya kay Kristo. Bata pa lang po ako. Sinusunod ko na ang mga kautusan. So ganun siya finorm, hinubog ng kanyang mga magulang, ng mga tagahubog niya, ng mga nagpalaki sa kanya, ng environment na kinagisnan niya. Sumusunod sa utos ng Diyos, nagsisimba, nagdarasal, may takot sa Diyos. Kaya't yung pagnanais niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi ito basta-basta, sumulpot lang, hindi ito trip-trip lang. Seryoso talaga siya. At meron itong pinag-ugatan, yung kanyang kinalakhan, yung kanyang kinagisnan, yung pundasyon na meron siya. Mula sa mga magulang niya, mula sa mga tagahubog niya, at mula sa environment na kinalakhan niya. Pangkaraniwan ang tanong sa mga nagpapare, naging pare, nagmamadre, mga madre, bakit po kayo nagpare? Bakit ka nagpapare? Ba't ka nagmamadre? Ba't po kayo nagmadre? Parang may halong panghihinayang. At lalong-lalo na, nandun ang pagtataka. Kasi parang hindi pangkaraniwan na talikdan ang mga pangarap sa buhay na ito. Mga pangarap na sabihin na nating makamundo para sa ganitong ministeryo. Marami pong ibang mga dahilan na mga noble, magagandang dahilan, pero isa sa sinasigurado ko na basic na dahilan, karamihan po sa mga nagpapare, di man lahat, baka nga lahat, karamihan o lahat sa mga nagmamadre o nagmadre, may magandang background yan. May mga tagahubog o magulang yan na relihiyoso, relihiyosa, sinasama sila sa pagdarasal, sa pagsisimba, ini-encourage silang mag-serve sa simbahan, may mga naging kaibigan ng kanilang pamilya na mga pare o madre, mga lingkod ng simbahan, may pinagbulan yan. May kinalakhan yan. May pinaghugutan yan. May pinanggalingan yan. Kaya ito po ay paalala sa mga magulang, sa mga tagahubog, lalong-lalo na ng mga bata pa lang. Imulat po natin sila, bata pa lang, sa mga matters of God, sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapakabuti, pagpapakadiyos, pagbuo sa simula pa lang ng malalim na relasyon sa Diyos. Kasama siyempre dito ang pagturo sa kanilang magdasal, pagsasama sa kanila sa pagsisimba, kasama na rin dito yung pagpupunla sa kanila ng mabuting asal, pagsasabi ng po at opo o pagiging magalang, pagsasabi ng totoo o pagiging makatotohanan, hindi pagkuha ng gamit na hindi sa kanya at pagbabalik ng gamit na hiniram niya o pagiging kontento sa kung anong man na meron siya, pagpapasalamat, pagsay ng thank you, pagtanaw ng utang na loob, pagsay ng sorry, accountability, pagiging tapat, pagiging honest. Bago natin sila encourage na maging magaling, encourage muna natin silang maging mabuti. Bago natin sila hikayatin na maging matalino, hikayatin muna natin sila na maging mabuting tao. Bago natin ipaunawa sa kanila ang halaga ng pagiging successful sa buhay, ipaunawa muna natin sa kanila ang halaga ng pagkakaroon ng mabuting buhay. Sapagkat ito ang siyang magsasalba sa kanila sa buhay na ito hanggang sa kabilang buhay.
Ano man ang pag-isikap ninyo na gawing matalino, successful ang anak ninyo, hindi naman siguradong magiging successful yan. Hindi naman siguradong magiging mayaman yan. Hindi naman siguradong magiging kilalang kilala yan. Hindi naman siguradong magiging sikat yan. Pero isang bagay ang sigurado, sa lahat ng tao, anak, bata, matanda, sa mundong ito, lahat tayo magkakaproblema. Lahat tayo daraan sa matitinding mga pagsubok. Kahit ang mga pinakamayaman, pinakamapangyarihang tao, pinakasikat na tao sa buong mundo, dumadaan sa pagsubok at dadaan sa matitinding problema. At sa gayon, ang siguradong magsasalba, hindi ang kagalingan, hindi ang katalinuhan, hindi ang kayaman, hindi ang sikatan, hindi ang kapangyarihan, kundi ang malalim na relasyon sa Diyos. Doon natin imulat sa simula pa lang ang tao. Of course, hindi naman nagtapos ng maganda yung eksena sa Ebanghelyo. Sinabi dito na umuwi na malungkot. Yung binatang nagtanong kay Kristo tungkol sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan sapagkat siya'y sobrang yaman. Pero hindi naman din tayo sigurado kung namatay siya na hindi nire-renounce ang kanyang kayamanan upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo sigurado dito. Kasi sa takbo ng usapan ni Kristo at ng binatang ito, makikitahan mo may tsansa. May tsansa ito. Sapagkat sa simula pa lang, may maganda ng pundasyon. Ganun din sa mga bata na hinuhubog natin. Sa una pa lang, huwag tayong mapagod, huwag tayong manghinawa na magpunla sa kanila ng mga mabubuting bagay. Taniman na natin sila ng mga kabutihan, ng mga bagay concerning God, sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, pagiging mabuting tao, upang dumating man yung panahon na maimpluwensyahan sila ng iba. Mas madaling magbalik loob sila. Mas madali silang magbalik loob kasi meron silang babalikan sa kanilang loob. Yung sa una pa lang na naipunla na nating mabuti sa kanila. Ma-impluwensyahan man sila ng masama, later on, may babalikan silang mabuti na tinanim natin sa puso at isip nila. Kaya, taniman, punlaan natin sila ng mabuti. Ito po sana, mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na misa. Ang kahalagahan ng pagumulat sa tao, ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos sa simula pa lang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samuko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kami, ang mga magulang narito, ang mga nakatatanda,
ang mga pare, ang mga madre, ang mga inaasahang magtatama, maggagabay, magpapaalala sa mga nakababata, ang mga inaasahang magpapakita sa kanila ng mabuting halimbawa sa simula pa lang. Huwag po sana kaming mapagod na gawin ito. Kahit ako minsan parang hindi nakikinig ang mga bata, ang mga kabataan parang may ibang plano sa buhay, ang mga kabataan parang lumalaking mga pasaway, huwag sana kaming manghinawa at magsawa na magtanim sa kanila ng mabubuting bagay. Diligan mo po ito, Panginoon, araw-araw. Hallelujah! Maging matyaga nawa kami. Hallelujah! Maging malawak nawa ang pag-isip namin para dito. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! At sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. One way of saying, kukumpletohin niya kung ano man ang mga sinimula natin. Kanyang tatapusin, kanyang gaganapin. Bibigyan niya ito ng magandang bunga sa puso ng mga taong tinaniman natin ng mabuti. Ito ang kanilang babalik-balikan. Ito ang kanilang panghihinayangan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahirap ang maging gabay, pero tutulungan ka ng Panginoon na gawin yan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa mga butil na humitik ng uhay, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpagura ng lipak ng kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katasay naging alam, pinagpagura ng lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa isag na walang kapantay, sa dugo at katawan ni Jesus na minamahal, ang tinapay at alak kayo'y babanyuhay, pinagpaguran ng lipat na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, pinagpagura na lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukan, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinagbangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay
upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakaniya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Iyuko natin ang ating ulo, pagdasal natin ang ating mga minamahal na imaw. Kasama si Nan Joyce, Louie, Salito Persicaw, Dios, Miguel Arsenio, Sergio Diongaso, Maria So, Jose So, Irandito So, Eric So, Emer, Luisa, Connie, Father Luciano, Ada Dante, Alfredo Mark, Ricky, Oreo Iska, Benjamin Nelly. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan po ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghen mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakayasayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Noong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Ang iyong pagliligtas ihahayag hanggang sa dulo ng dagat. Ang iyong pagtulong at pusong tapat aking ikakalat. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko, Panginoon. Narito ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling musila. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa walang sawa niyong pagtulong. Paalala po, this coming Wednesday ay Ash Wednesday na po. Ang mga misa po natin ay 6 a.m. Live Mass at sa hapon 5
And then, live din ang 6:30 p.m. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Yung magpapabless.